Magandang umaga po sa inyo, sir. Kami nga po ang ika-11 grupo. Ang aming tatalakayin ngayon ay kung ano nga po ba ang simbolismong pananalig. Ang simbolismong pananalig ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang simbolo o sagisag upang maipahayag ang pananampalataya at pag-asa at malalim na tiwala sa Diyos. Sa panitikan at sining, ginagamit ang mga simbolong ito upang ipakita ang mga spiritual na lakas ng isang tao, lalo na kapag siya ay dumaraan sa mga pagsubok. Sa halip na direktang sabihin ng mensahe, pinapahiwatig ito sa pamamagitan ng bagay o lugar na may mas malalim na kalugan. So, sir, ang simbolismong pananalig daw ay tumutukoy daw ito sa mga paggamit ng mga simbolo o sagisag upang maipahayag ang mga pananampalataya. So alam naman po natin, sir, halos lahat tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi nga rin po dito sa pagsubok, lalo kapag siya ay dumaraan sa mga pagsubok. So alam naman po natin, sir, halos lahat naman ng tao ay nakakaranas ng pagsubok at walang accepted sa pagsubok. At lagi nating tandaan ay pinapahiwatig daw dito sa pamamagitan ng mga bagay o lugar na may mas malalim na kahulugan. At next naman po ay ang mga halimbawa ng simbolismong pananalig. Ang unang halimbawa ng simbolismong pananalig, ang una ay krus. Ang krus ay sagisag ng sakripisyo, pagtubos at pag-asa sa kabila ng paghihirap. So alam naman po natin nung unang panahon, si Lord ay napako sa krus. Siya ay nagsisin sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang magsisi. Pero dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumuportahe sa kanya hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang laking tulong po sa atin ng simbolismong pananalig ito kasi, or yung krus na ito kasi, dito po natin inaalala si Lord na siya ay napako sa krus. Kasi, sino ba namang magulang or itay na kanang ibigay ang kanyang isang anak? O di ba si Lord lang lamang po iyon. Kaya yung cross na to napaka simbolismo sa atin para sa ating mga tao. At ngayon naman po ay tiyatawagan ko po si Ginoong Estiba upang i-presenta sa inyo ang susunod na tatalakay at ang mga halimbawa. Magandang umaga, sir. Ako nga pala si John Michael Estiva at ipapaliwanag ko po yung mga halimbawa ng ginagamit sa simbolismong pananalig. Sa simbolismong pananalig po, unang halimbawa po na meron na kami ay yung kandila. Ang kandila po ay yung sumisimbolo sa pananampalataya, pag-asa at presensya ng Diyos. Ang apoy nito ay parang pananalig na patuloy na nagliliwanag kahit madilim ang buhay. Yun po ang kandila at sinisimbolo nito sa pananalig natin. Ang sumunod naman po ay liwanag o sinag ng araw. Ang liwanag o sinag ng araw naman po ay sumisimbolo sa gabay, katotohanan at biyaya ng Diyos. Tulad ng liwanag na nagpapakita ng daan, ang pananampalataya ay gumagabay sa tao at tamang landas. Yun po ang liwanag o sinag ng araw. At ang sunod o ang huling halimbawa po ng simbolismong pananalig ay yung simbahan o altar. Simbahan o altar sumisimbolo sa lugar ng pagsamba, panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dito po natin dito natin napapakita yung mga pananampalataya at debosyon natin sa Panginoon. Dito tayo lumalapit kung gusto natin ng magkaroon ng koneksyon lalo sa Panginoon. Yun po yung huling halimbawa. At so bali sa madaling salita, ang tatlong ito ay kumakatawan sa liwanag,
gabay, pag-asa, at malalim na ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya kaya naging mga simbolo sila ng pananalig. Ayun lang, salamat. Magandang hapon. Ako po si Ansha Ella Igarote at ang parte ko po ay ang conclusion. Ang conclusion, ang simbolismong pananalig sa panitikang panlipunan ay mahalagang paraan upang maipakita ang pag-asa, paniniwala at pagtitiwala ng mga tao sa kabila ng mga suliranin. Sa pamamagitan ng mga simbolo na ipapahayag ang hangarin para sa pagbabago at mas magandang kinabukasan ng lipunan. Ginagamit ito upang ipakita kung paano nananatiling umaasa at naniniwala ang mga tao kahit nakararanas sila ng hirap at problema. Hindi man direktang sabihin ng isang akda ang kanilang pag-asa, maaaring itong ipakita sa pamamagitan ng mga simbolo tulad ng kandila, krus, sinag ng araw, altar, bukang liwayway o pag-usbong ng isang halaman. Sa pamamagitan ng simbolong ito, nakikita na hindi nawawala ang paniniwala ng mga tao na may posibilidad na magbago ang kanilang buhay at ang lipunang kanilang ginagalawan. Ipinapakita rin nito ang pananalig ay maaaring maging inspirasyon upang patuloy na lumaban, kumilos at mangarap para sa isang maayos at magandang kinabukasan sa lipunan. Yun lang po. Thank you!